Tino ng ACT Teachers Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Tino, si Xander po at si Angel. Good morning po. Hello, good morning Xander and Angel. Good morning po sa ating mga tagapakinig. Opo, Congressman. Opo, kasi sinasabi nga po niya, sinisisi po ni VP Sara kasi nga yung sistema ng ating edukasyon sa bansa na ay naiiwan na sa paper and pencil level. Ano po sa naging basihan nyo, Congressman Antonio Tino, sa pagtawag po kay VP Sara na pinaka-worst na DepEd Secretary? Well, tingin ko matibay at hindi madidebate yung ganong itawag sa kanya, no? Worst DepEd secretary talaga 'yan. For example, wala siyang inatupag sa kabila ng matinding learning crisis na kinakaharap natin, no, na anong inatupag niya bilang DepEd secretary? Naglagay ng confidential funds, no, sa DepEd of all agencies. No, yun ang inatupag. Pangalawa, ilang classrooms ang napatayo niya sa 2 taon na nanungkulan siya halos, no? Anong 2023, yun yung full year na nakaupo siya, 6,300 plus ang target sa ipatayo ng DepEd. Ilan po ang napatayo ng DepEd sa ilalim ni Vice President Duterte? 192 classrooms. 3% of the target. Unheard of po yan, ever. No, may pondo ka for 6,900 classrooms. 192 lang napatayo. No? Hindi ko ma-imagine kung paano nangyari yon. No, sa totoo, ang nangyari siguro doon, pinabago yung mga contractor. Alamang, yun ang nangyari. No? Kaya nagkaganyan. Bakit pinabago? Kayo na ang mag-speculate kung bakit. Opo. Pangatlo, yung matatag curriculum, yan ang kanyang legacy dapat. Ano nangyari sa matatag curriculum? The moment umalis siya, tinalikuran na ng DepEd yan. Wala nang matatag curriculum ngayon. No? So, ang naging pinaka-konkretong epekto ng matatag curriculum ay pinahaba po. Grabe, ang pabigat sa mga teacher nito. From 6 classes sa isang araw, naging 7 to 8 classes po sa isang araw ang tinuturo ng mga teacher sa ngalan ng matatag curriculum na ito. No? Kaya tama lang na at least hindi na yan kumbaga sabi ko nga, tinalikuran na yan. Opo. Ano pa yung legacy niya? Yung ano nangyari sa investigasyon dun sa overpriced laptop? Nangyari yun nung panahon ng Duterte administration, sa 2 taon na nakaupo siya, walang aksyon, no? Hindi tinanagot. Kaya the moment umalis siya, saka nag-file ang ombudsman. Bakit nakapag-file ang ombudsman? Ng mga kaso dito, involving pa nga the former DepEd Secretary, if you recall, plus yung mga officials sa DBM, tsaka sa DepEd, yung involved sa procurement na sangkot din sa Pharmally ng nakaraan. So in other words, walang aksyon sa corruption sa ilalim ng kanyang ahensya. No? Tapos, maalala nyo pa yung, of course, yung confidential funds. Yes. No? Ano nangyari doon sa yung confidential funds? DepEd mismo, sa mga hearing sa House, inamin under oath nung kanyang USEC at the time, si Attorney Michael Poa. Na fabricated yung accomplishment reports na sinabit nila. No, sabi nila yung confidential funds daw ng DepEd ginamit para sa mga tree planting, youth seminars. Saka seminar daw ng youth with the Philippine Army. Pero din mismo harap-harapan sa committee dito sa House, sinabi ng mga general ng Army na pondo po nila, sariling pondo nila at hindi confidential funds ng DepEd ang ginamit. So huling-huli sila ron at kasama nga yan dun sa impeachment complaint. Nag-submit sila ng peking accomplishment reports. Tapos lastly, ang babanggitin ko yung maalala nyo, kahit yung mga visual aids
para sa mga kinder, elementary, Yung pinatanggal? hindi pinalampas. Pinatanggal lahat, no? Pinaghirapan po yan ng mga teachers sa sariling bulsa nila. Galing yung mga yan over several years. Tapos pinatanggal lang ng walang malinaw na solid scientific basis. Ang problema nga ay literacy. No? Di ba yung mga visual aids, yun ang primary purpose nun para nga matuto, magbasa, magsulat ang mga kabataan. So, ayan, for all these reasons, paninindigan ko yung pahayag na worst DepEd secretary ever. Kaya ano ang karapatan niyang magbitiw ng mga ganitong puna? Totoo na malalim ang krisis sa edukasyon. Hindi lang naman to sa kasalukuyan, no, kundi matagal ng problema ito. Pero definitely, nung siya ay nakaupo, wala siyang nagawa, bagkus ay pinalala pang lalo ang krisis sa edukasyon. Kaya sa minimum, tumingin naman siya sa salamin. Diba? Congressman, nabanggit nyo kanina yung tungkol po sa confidential funds. Sa mga previous po ba na mga kalihim ng Department of Education, meron po ba talaga na confidential funds ay inaalat para po sa DepEd? Absolutely wala po. No? So kaya nga, yun ang isang anomalya. Of course, ultimately, matuturo natin dito yung alyansa ng Unity. Bakit ba ginawang DepEd Secretary ang isang malinaw na hindi naman qualified na maging DepEd Secretary? Political accommodation niya ng Unity. Di ba? So dahil umayag na maging vice itong si dating Mayor Sara, yun ang binigay. Sa katunayan, ang nabalita ito, ang hiningi niya, DND, Department of Defense. Hindi binigay sa kanya, DepEd ang binigay. Unfortunately, para sa mga kabataan at guro, ay yun na nga, naging pahirap at lalong umatras ang kalagayan ng DepEd. No? Again, balikan ko, 192 classrooms ang napatayo. No? Ano namang klase yan? At ito pang isang statistic, nasa COA audit ito. No? Nung mayor si Sara, kasama siya dun sa mga nagpasara ng mga schools ng mga lumad. Lumad schools. Mga lumad schools. Yun yung mga nasa mga liblib na lugar, hindi umaabot ang DepEd. Ngayon, sabi nila, nung pinasara nila yan, magtatayo tayo ng mga last mile schools na tinatawag, no? Para hindi na kailangan yung mga lumad school na yan. Ang target ng DepEd, magpatayo ng 88 lumad schools. No? Sabi ng COA, 3 ang napatayo. No, so kita niyo na pinagkaitan ang mga lumad ng mga eskwelahan na yun na nga lang ang nakakaabot sa kanila ng mga paaralan, mga private initiative ito. Pinasara, pero nung kalihim na siya, 3 lang ang pinatayo. No, sa talagang pinagkaitan ng karapatan sa edukasyon ng libo-libong mga kabataang lumad. No, there were over 250 lumad schools na pinasara nung time ng Duterte administration. Opo. Pero meron ho bang basehan ang pangalawang Pangulo na sabihin po na nahuhuli ang Pilipinas sa modernization pagdating po sa edukasyon? Kasi binanggit po niya sa ibang bansa, robotics, yung mga source coding, etc. Versus sa Pilipinas na ang gamit pa rin daw natin ay lapis at papel. Hindi naman siya ang unang nagsabi niyan, tsaka hindi mo naman madidinayan. Totoo yan, no? Pero hindi nga lang sa coding, hindi nga lang sa AI, hindi nga lang sa kung ano-ano pang mga high technology, kuryente na nga lang. Well, una muna, classroom. Opo. Di ba? 150,000 ang shortage ng classrooms ng DepEd. Di nga siya nakatulong. 192 lang napatayo niya noong 2023. Tapos, 150,000 ang shortage ng classrooms. Tapos, among those, ilang libo rin, hindi ko, off the top of my head, hindi ko maalala, several thousand yung wala pang ang kuryente. No? So, bago tayo magsalita about coding, about internet access, yun na nga, no? Wala pang kuryente. Definitely yung internet access
hindi pa lahat ng school ay may ganyan, no? At kahit pa sabihin natin naging moda na yung hybrid, di ba? Kadalasan module pa rin ang ibig sabihin nun, hindi online, dahil mainly sa mga urban centers lang yung talagang online. Tapos kahit sa urban centers, yung maraming mga mahirap na pamilya hindi naman kayang magpa-load, no, para makapag-online. Yung mga may kaya ang nakakagawa noon. So yes, walang bago sa sinasabi niya, pero ang punto, siya yung nakalagay, lahat tayo pwedeng mamuna, pero siya yung nilagay sa pwesto para gumawa ng paraan, ng solusyon. At yun na, sabi natin, anong ginawa niya? Sa 2 taon na siya ang kalihim ng DepEd, no? Confidential funds, nag-iikot, most of the time, sa totoo lang, wala naman siya sa DepEd. No? Nag-iikot, nakikita naman natin, di ba, bilang Vice President, both dito sa loob at sa labas ng bansa. No? So, again, no, lahat tayo, tama lang napunahin dahil matindi talaga ang mga problema at hindi na-address ng sapat ng kasalukuyang administrasyon, ng mga nakaraang administrasyon. Pero kung nailagay ka sa pwesto, kailangan you must take responsibility. At yun ang hindi natin nakikita rito. Opo. Congressman, dahil nga po dito sa sangkaterba na problema sa ating edukasyon, ang mga kabataan ngayon na nagpapasa nito mga problema na ito. Pero sa tingin po ba ninyo sa kasalukuyang administrasyon, sa kasalukuyang namumuno ng Department of Education, na ang DepEd ang may pinakamalaking pondo, di ba, sa 2026 sa proposed national budget, tingin niyo po ba, Congressman, matutugunan ang lahat ng problemang ito? Well, hindi matutugunan. Kung yun ang tanong, hindi matutugunan ang lahat ng problema. No? For example, sa classroom, usapin na lang ng classroom. If I'm not mistaken, parang ang target for new classrooms this year ay a little over 4,000, 4,600, parang gano'n, 4,693 lamang. Kahit doon sa malayo yan doon sa 150,000 na shortage na galing mismo sa DepEd yan. Malayo rin kahit doon sa binanggit na target ng presidente sa kanyang SONA. Sabi niya by the end of his administration magpapatayo daw ng 40,000 classrooms. Opo. Okay, 40,000 classrooms. Kung 2026 ay 4,000 plus lang ipatatayo mo, mukhang hindi yata natin maaabot kahit yung sinabing target ng Pangulo. So doon pa lang, sabi mo ba matutugunan? Well, may mga tugon pero pinakapos pa rin. Di ba? Yun ang problema natin. Kaya nga importante yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan yung flood control. Yan, kasi yan ang humihigop ng papalaking share ng pondo na kung sa halip na ghost project, kung nilagay talaga sa mga classroom, hindi lang siguro 4,000 ang maipatatayo next year. Correct. Tsaka, Congressman, kasi ang problema, yung mga paaralan, siyang ginagawa din ng mga evacuation center. May diba? bagyo, no? Pag may bagyo, pag may lindol, di ba? Ang problema dyan, yung mga estudyante, di ba? Sila ngayon ang nawawalan ng silid-aralan. Tama po yun. No? So, again, kasama pa yan sa mga problema. Dapat talaga ay nagpapatayo ang national and local government ng mga sariling evacuation centers, hindi mga paaralan. Meron na naman, nagsisimula na, pero again, yan pa rin yung kapos, no? Na hindi na-address at nagpapalala lalo sa learning crisis, no? Kasi kahit tapos na yung suspended na nga dahil sa baha, kadalasan mapapahaba pa yung suspended dahil may mga gumagamit na iba dun sa classroom. Opo. Bukod ho dun sa pagdaragdag ng classroom, ano pa ho yung mga posibleng solusyon dun sa pinag-uusapan ho namin kanina ni Angel na functional illiteracy? Nakakabasa, nakakasulat yung mga estudyante pero hindi po nauunawaan. Well, I think ang pinaka-konkretong sukatan na dapat bantayan natin yung class size po. No? So kung sa eskwelahan
ninyo sa inyong barangay, lumiliit ba yung bilang ng estudyante sa isang klase? So I think yun, no? Kung ngayon kasi 40 40, 40 and above. Yun yung usual. Ano po ba ang tamang na size ratio? ng klase. Lalo na sa mga lower years, no, dapat nga malaki na yung 25, no? Kung Kindev, 'di ba? Diyan yung basics, 'di ba? Tuturo mo yung alphabet, tuturo mo yung unang pagsusulat, pagbabasa. Kailangan may individual na tutok ang mga teacher. Pero hindi mo na magagawa 'yon kung 40, 50 ang estudyante mo. Kaya nga, grade 3 na, high school na nga yung iba, hindi pa rin marunong magbasa. Correct. So para sa akin, yun yung isang mabilis makita, no? Bumababa yung bilang ng estudyante na hawak ng isang teacher. Minsan, kabaliktaran na nangyayari, nadadagdagan. Correct. Opo. So, yun po. Ibig sabihin nun, kailangan may sapat na bilang ng teacher at classroom. Opo. Congressman Tino, yung hybrid type of learning ba epektibo o dapat na rin pong alisin? Nako, yan nga po ang nakababahala, no, na wala tayong choice ng pandemic kaya ginamit 'yon, no, yung online or module more para sa mayorya. Pero unfortunately hanggang ngayon pinagpapatuloy, no, at tanungin niyo ang mga magulang, sasabihin nila walang natututunan ang mga bata, no? Parang ang nangyayari, binibigay sa kanila yung module, sila na yung teacher. No? Correct. So kung ano mismo yung dapat na pangunahing, kaya nga may public school tayo, dahil yung pagtuturo ay binibigay sa mga professional. Pero ngayon, with the hybrid, ay binabalik sa magulang yung responsibility ng pagtuturo. Sa kalagayan pa naman natin, kahit yung mga magulang mismo, dahil nga sa problema sa educational system, sila mismo hirap din na pagturo, di ba? So, ibig sabihin po sa inyo pong pananaw, dapat pong alisin na yung hybrid? Dapat po. Unfortunately, ang nangyayari in some divisions, parang na-institutionalize pa nga. No? Halimbawa, sa mga malalaking syudad dito sa NCR, no, dahil wala na raw talaga silang mapagtayuang, wala na raw buildable space, no, so parang institutionalized na every other day yung face to face na klase. Tapos yung mga sa pagitan nasa bahay sila, no, dahil daw hindi na talaga kasya yung mga estudyante sa school. Ito yung mga school dito sa Metro Manila na more than 10,000 ang enrollment, no? So, yan ang nagiging trend. Institutionalized na yung di ka na araw-araw papasok. Parang normal na yung hybrid na hindi dapat, no? Ang dapat, pagtayo ng classroom, kung wala nang buildable space, di talagang multi-story na, kumbaga high-rise, no? Pero para magawa yon, kailangan ng pondo, again. No? Opo. Congressman, tanong ko na rin po ang inyong reaksyon dahil po itong si VP Sara ay nandyan po sa Paris, France ngayon. Ano po ang inyong reaksyon? Yan na nga may schedule ang Office of the Vice President sa presentation ng kanyang budget. Mas pataas pa nga ang hinihingi ngayon. So, rest assured, makakaasa kayo. Itatanong po natin. Ano ba ang ginagawa? Parang mas madalas pa sa labas ng bansa kaysa sa loob. Minsan sinasabi, naka-personal leave. Minsan hindi. So, yes, may mga kababayan tayo sa labas ng bansa. Pero mas maraming kababayan natin narito sa loob. No? So, bakit ganun kadalas? Taxpayers money ba ang ginagamit dito? O kung naka-leave at personal, tumatanggap pa rin ng sweldo ang Vice President. No? In fact, second highest paid national government official ang Vice President. So, kung ang ordinaryong empleyado, malate ka lang ng 10 minuto, bawas na sa sweldo mo yan. Diba?
Hindi ba nag-a-apply ang ganung standard para sa vice presidente? Correct. Tsaka parang nag-around the world na po pala siya, Congressman, kasi nag-Germany, Nag-Kuwait. nag-Japan, nag-Hong Kong, nag-Kuwait, nag-Netherlands, di ba? Daig pang Bini, Malaysia, Bini. Australia. SB19. Oo, Tama ang po. dami na. Yun na nga po. So, public official siya. So, may mga standards na expected. As I said, tatanong natin ito at umaasa kami na magpapakita siya sa sarili niyang budget hearing dahil yan naman ang kalakaran sa House, na yung head of agency ay dapat nandun. Hindi na po ubra ngayon yung parliamentary courtesy, na pagka vice president ay iwe-waive, wala nang tanong. Di ba ganun yung nangyayari Opo. noon? Opo, noong mga nakaraan. Mag-a-apply yan hindi lang para sa amin, mag-a-apply yan hindi lang dapat para sa vice president, pati sa office of the president. Lalo pa marami tayong tanong din. So, ayun po, i-raise po natin lahat yan at pagdating ng schedule ng Opo. budget hearing. Opo, last na lang po, Congressman Tinio, ang House of Representatives po meron po kayong i-final na motion for reconsideration sa Supreme Court para po baliktarin nila yung kanilang naunang desisyon na nagsasabing unconstitutional ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo at ang Office of the Vice President naman po meron na pong comment doon, nag-file na rin po sila. Ano po ang inyong inaasahan sa mga susunod na araw o linggo? Sorry po. Opo, Congressman Tinio, opo, pasensya na rin po, baka po kayo ay nasa isang sesyon, no? Pero huli na lamang po, yung inyo pong reaksyon sa laban o bawi na impeachment po na nasa Supreme Court po ngayon ang huling pagdedesisyon. Of course, expected na magpa-file siya ng kanyang sagot. Pero of course, tayo nag-file ng for reconsideration natin. Tingin natin dapat seryosong balikan talaga ng Supreme Court pa rin yung kanyang desisyon. Marami na nagsabi kung bakit problematic yung decision at may lalong pahihirapan ito yung pagpapanagot sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno. So, pantayan lang natin at hindi natin tatantanan kahit whether tuloy o hindi yung trial ngayon ay magiging tuloy-tuloy pa rin nating sisingilin ang Vice President sa issue ng confidential fund. Opo, and with that, maraming Thank you salamat so po. much. Thank you po, sir. Maraming salamat. Thank you. Nakausap po natin si Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List. Magbabalik pa ang